Forman, anong ginagawa niyo yan? So, ginagawa namin dito, ito kasi para ito pinapatrabaho namin. So, i-clear ito para may taas namin yung scaffold na ginagawa namin. So, hindi pa kasi ito tapos eh. Kaya ayusin namin yung buhang na nakikita nyo. I-clear namin yan para matuwid namin yung scaffold at mapantay. Kasi pag hindi natin i-clear itong buhangin na ito, may tendency na mahulog siya papunta ron. Kaya yung aming ginawa na yon na scaffold, yung mataas na yan, ay talagang napaka pulido. Sinasabing pulido, yung mga naka-vertical na bakal na ito at yung mga tubular. So ito yung mag-guide sa kanya para hindi siya tumumba. Yun nga pala mga kasamahan ko, mga mason, no? Tatapusin na nila yan, pagkatapos titiradahin nila, ito namang ginagawa namin. Kaya welcome to my vlog, CJS Jordan. At kailangan dapat kasi talaga dito ay surbulan ang gawa. Kaya lahat yan may horizontal, may vertical na sinasabi. Kaya ang mga tubo natin talaga dapat dito ay yung mga bigatin. At kailangan pati dito, ang kailangan na gamit dito is yung pag magtatayo ka ng scaffold, meron kang base jack para sa lupa at papatungan ng base jack. Tapos kailangan meron ka ding C-clamp. Yung C-clamp na sinasabi, ayun yung itatama sa ganung bakal. Napanghigpit. Siyempre, number ang gagamitin natin dyan is yung 17 or ratchet, no? Tapos, kailangan din talaga dito, number 1, ito, cross brace, scaffold, at ito naman ay joint pin. Saan ginagamit yung joint pin? Ginagamit itong joint pin na ito para sa mga dugsungan. Tulad ng example sa scaffold na ito. Nilalagay namin ito rito para tumaas. Kasi pag wala yung joint pin natin, hindi mo siya mape-perfect ng gawa. Kaya ganyan yung proseso ng scaffolder. Pakita mo sa nila kuya kung alin yung pinapagawa sa ni engineer na buong naglalagyan ng scaffolding. So yung ginagawa naman namin, pinapagawa sa akin ng aking engineer, tsaka yung buo na yan. So ito yan, isang kabuuhan yan, pinapagawa sa akin. At salamat dahil napagkatiwalaan ako bilang bidman. So proud ako sa sarili ko dahil pinagkatiwalaan ako. Nasaan yung ibang tao kuya? So yung mga ibang tao naman, maya-maya rubing ako, punta ako sa likod. Titignan ko yung mga tao ko dun sa likod. Kaya maya-maya, antabayan natin kung okay ba yung ginagawa nila kasi do-double check ko pa kung may mga tubo, horizontal, na vertical, yung mga tubo natin. Bakit kumuha sila ng isang grupo para mag-scaffolding? Kasi kaya sila kumuha ng isang grupo pa para matapos yung makatayo tayo ng mabilis na proseso. Na para bago nila gawan yung isang area, dapat meron na natayong scaffolding. Meron talaga, the best talaga, the best. Kasi kailangan talaga muna scaffolder, tapos mason, tapos pintor. Yan sila tutungtong. Ang sinasabi ni Kuya Boy, hindi pwedeng gumawa ang mga mason na magtayo sila ng sarili nilang scaffolding, kundi ang gagawa mismo nun, yung kanyang grupo. So ako lang ay mag-guide guys, gagawin ko lang sila para tuturo ko sa kanila kung paano tama pagkabit ng scaffolder. Kuya. So welcome to my vlog, CJS TV Jordan. Search nyo na lang po ako sa YouTube channel, CJS Jordan, at mapapanood nyo po ako sa channel na yan. Like and share na lang po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po. At magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you ng marami.